Kusa pong may lumapit na tumulong, hindi naman po kami humingi ng tulong, sila po yung lumapit sa'min para tulungan kami. Bakit mo pala nilapit sa amin tong bago mong na-scout, Dr. Love? Ito kasi ay talagang kailangan din nila ng tulong. Nagtatrabaho po ako noon. For your information po, share ko sige. Kahit po kami naglalabada ay kumakain po kami ng 3 beses sa isang araw. Pinagpapaguran ko po yun para mabuhay ang mga anak ko. 'Di ba? Hindi naman po kami humingi ng tulong. Sila po yung lumapit sa'min para tulungan kami. Bakit mo pala nilapit sa amin tong bago mong na-scout, Dr. Love? Ito kasi ay talagang kailangan din nila ng tulong. Hindi naman po kami humingi ng tulong. Sila po yung lumapit sa'min para tulungan kami. Sa Ibig sabihin naglalakad siya ng 2 hours. 2 hours, tapos Galing Pambuhan. galing Pambuhan. Layo po talaga mga kalingap. Layo. Tsaka wala sila. Minsan naglalabada lang yung tatay at nanay niya. Tumatanggap silang labada dahil yung tatay niya paralyzed. Yung Ayun. likod, hindi may sakit sa buto. Pangalawa, wala din talaga akong sapat na pantulong. Kaya inilapit ko sa iyo ito, Kuya Rab, kasi ikaw lang ang may pwedeng tumulong sa kanila. Ano pangalan? Beyonce. Sina Beyonce. At alamin po natin kung ano po yung pwede nating may tulong sa kanya, no? So, tara mga kalingap, samahan niyo po kami. Kaya po gusto ko pong matulungan po sila. Papasalamat nga po ako kay Doc Love at nilapit po ako sa inyo. Nilapit siya sa atin. Bakit mo pala nilapit sa amin tong bago mong na-scout, Dr. Love? Ito kasi ay talagang kailangan din nila ng tulong. Hindi naman po kami humingi ng tulong. Tsaka wala sila. Minsan naglalabada lang yung tatay at nanay niya. Tumatanggap silang labada dahil yung tatay niya paralyzed. Ayun. Yung likod, hindi Hindi daw sila yung lumapit sa Kalinga. Sila daw yung nilapitan ng Kalinga para tulungan. Sa pagkakaalam natin, hindi ba, ang unang nakatuklas sa kanila, sa pamilya ni Beyonce, ay yung nagngangalang Patrick. Pagkatapos, inirefer dito kay Dr. Love. At si Dr. Love naman ang nag-refer sa Kalinga, kagaya ng ating napanood. Sa makatuwid, yung sinasabi ng nanay ni Beyonce, ni Nanay Hansel, ay mali. Hindi lumapit sa kanila ang Kalinga. Wala tayong natatandaan na ang Kalinga pang naghanap sa kanila at natuklasan sila. Ang pagkakaalam natin at pagkakaalam nyo, sila po ay inilapit sa Kalinga. At nung araw na yon, nung mga oras na yon, si Dr. Love po ay isang Kalinga. Kung Kalingap man siya sa unang araw pa lang. Hindi natin alam sapagkat siyempre, para-paraan din yan. Kaya nga, malinaw pa sa sikat ng araw, kahit may solar eclipse, na hindi po ang Kalingap ang lumapit sa kanila para sila po ay tulungan. Nakita nyo naman dun sa vlog, dun sa paliwanag ni Dr. Love, inilapit niya kay Kalingap Rab. Inilapit ni Dr. Love ang pamilya ni Beyonce, ang Batalero family, sa Kalingap. Hindi lumapit ang Kalingap sa kanila. Yun naman pala. Dapat pala, Nanay Hansel, hindi mo na binabanggit yung hindi po kami ang lumapit sa Kalingap. Ang Kalingap po ang lumapit sa amin. Malinaw po na inilapit lang kayo ni Dr. Love sa Kalingap. Malinaw yan ha. Huwag na tayong paulit-ulit na pabalik-balik tayo para naman tayong parot eh. At nakakaintindi naman siguro kayo. Maliban lamang ko ayaw niyong intindihin. Ano pa sabi ni Dr. Love? Wala daw kayong kakayanan. Hirap na hirap daw kayo at kailangan nyo talaga ng tulong. Naglalabada lang daw kayo, paminsan-minsan. Naglalabada lamang si Nanay Hansel at si Tatay Beran na sinasabi nilang paralisado o paralyzed. Mahirap talaga yung kalagayan na gano'n. Pero ang sinasabi ni Nanay Hansel ay sila daw ay kumakain ng 3 beses sa isang araw. Ibig sabihin nun, sapat-sapat ang kanilang pera. Ibig sabihin, sapat-sapat ang kanilang kakayanan para tustusan ang kanilang pangangailangan sa maghapon sa bawat araw. And that would prove na iba pala yung sinasabi ni Dr. Love na kailangan nyo ng tulong, na walang-wala talaga kayo. Kung sinasabi mo na sapat-sapat pala, ibig sabihin hindi kayo nagkukulang. Taliwas sa sinasabi ni Dr. Love na kayo po ay kailangan tulungan at talagang nangangailangan. Ang tanong ngayon dito, sino sa inyong dalawa ngayon ang sinungaling? Pinili nyo si Dr. Love kaysa sa Kalingap. Sino ba talaga ang nakatulong sa inyo? Si Dr. Love ba? O ang Kalingap?
Si Dr. Love na rin ang nagsabi ng mga oras na yun, wala siyang kakayanan. Parang kagaya ng kay Patrick, yung unang nakatukla sa inyo, na walang kakayanan, kaya binigay kay Dr. Love. At si Dr. Love man ay hindi sapat ang kanyang pera o ang kanyang kakayanan para maitulong sa inyo. Kaya ni-refer kayo sa Kalingap na dapat ninyo sanang ipinagpapasalamat. Wala namang problema kung meron kayong hindi pagkakaintindihan o hindi nagustuhan. Kung umalis lang sana kayo ng maayos. Madali naman kausap sila Kalingap ang Kalingap. Pero dahil pinili nyo yan, dahil sinamahan nyo si Dr. Love, na nakakapagtaka naman, no? Nakakapagtaka naman na lagi niyong pinaparatangan ng Kalingap na nanunumbat sa inyo, no? Na kung ano-anong ginagawa na sinisiraan kayo. Sa pagkakaalam ko lang, marami kasabayan naman si Beyonce. Kahit papano, andyan dyan sila Joy Diwata, sila Carla, sila Krista, at yung iba pa na may dahilan kung bakit umalis, kanya-kanyang dahilan. Pero itong mga nanatili sa Kalingap, ano ang pinagkaiba nila sa inyo? Ang pinagkaiba, yung taong humahawak sa inyo. Sir Andy kaya ba? Walang problema. Si Kalingap Tata, walang problema. Si Kalingap Rob mismo, walang problema. Pero bakit kayo ang nagka-problema? Sa inyo nagkaroon ng problema. Dahil ang humahawak sa inyo ay maling tao. Hindi ba? Yun ang pinagkaiba. Hindi ba kayo nagtataka? Yung nanatili sa Kalingap, mga tahimik, yung mga taong humahawak sa kanila. Yung mga tao naman na umalis sa Kalingap, puro mga maiingay. Ang problema pa nito, sa umpisa pa lang, lumalabas na nagsisinungaling na kayo nung kayo ay nilapit sa Kalingap. Bakit? Sabi nyo paralisyado o paralyzed yung tatay nitong si Beyonce. Sa pagkakaalam natin, kapag sinabing paralyzed, talagang hindi makagalaw yan. Baldado talaga yan. Paralyzed nga Ibig sabihin, hindi makagalaw. Maliban na lamang kung nagsisinungaling na nakakagalaw naman talaga yung tatay ni Beyonce, no? Kaso lamang, baka tinatamad. Baka lamang, no? Baka tamad. Kasi magkaiba yung paralyzed sa paralyzing. Uulitin ko, magkaiba yung paralyzed sa paralyzing. So, alin doon? Nagtatanong lang ako kasi naguguluhan ako No, dalawang bagay lamang yan sa nakita natin doon sa vlog. Sino ang sinungaling at sino yung nagsasabi na totoo? Sinungaling ba si Dr. Love o ang pamilya ni Beyonce ang nagsisinungaling? Alin sa dalawa? Kung tutusin, yung dalawa lang naman yan ang magulo Hindi naman ang Kalingap di ba? Tinatapos na nga yung issue na yan. Sa Karaba pa lang dapat tapos na. Pero ang ginawa ng iba, nagyayayaw-yaw ng nagyayayaw-yaw at hindi tumigil. Kaya ngayon, andi dito tayo ngayon. At pinalalabas nyo na wala kayong dapat na tanawin na utang na loob sa Kalingap at ang Kalingap ang lumapit sa inyo. Subalit, malinaw sa video na yan na kayo po ay nangangailangan ng tulong. Malinaw sa video na yan na hindi po ang Kalingap ang lumapit sa inyo. Huwag kayong makulit. Ngayon kung sasabihin nyo, bakit? Si Dr. Love Kalingap din naman Hindi pa rin. Kasi nga, inilapit yan ni Patrick kay Dr. Love. So, ibig sabihin, hindi pa rin Kalingap ang lumapit sa inyo. Provided na si Dr. Love ang lumapit sa inyo, nakalingap ng mga oras na yun, nakatulong siya sa inyo dahil inilapit kayo sa Kalingap. At pagdating sa usapin ng paglapit sa Kalingap, whether inilapit or ang Kalingap ang lumapit, it doesn't matter. Ang pinag-usapan dito, the bottom line is, natulungan kayo ng Kalingap. Kung hindi nyo ibibigay yung credit na yan sa Kalingap at hindi nyo tinatanggap, subalit ang katanungan dito, bakit kay Dr. Love tinatanggap nyo yung kanyang mga itinutulong sa inyo? Kung tulong man yan. Talagang kailangan din nila ng tulong. Hindi naman po kami humingi ng tulong. Saka walang-wala sila. Minsan naglalabada lang yung tatay at nanay niya. Tumatanggap silang labada dahil yung tatay niya paralyzed. Yung likod, hindi maka